Ngayon guys, nagka-problema kasi ako paano ko siya maparallel, magkaiba sila ng parameters eh. So guys, kumusta? Meron lang akong ikunting i-share guys ito sa ginawa natin combination ng LiPo battery iparallel sa lead acid battery. So alam kong magkaiba sila ng parameters guys, pero itong ginawa ko, ginahanapan ko ng paraan. So ginamitan ko siya ng ito power relay. Yan, ginamitan natin ng power relay para makombine sila. Dahil kapag diretso mo siyang i-parallel dalawa, so magkaiba sila ng parameters. Kasi itong 18650 ko na battery, 12 volts, is ang nominal voltage niya is 11.1. So ang full charge niya is 12.6. So magkaiba sila ng itong sealed lead acid battery. So hindi mo sila pwedeng diretsong i-parallel. So ang ginawa ko guys, ginamitan ko siya ng ito low voltage disconnect. So ang connection nito guys, mag-connect lang itong power relay natin kapag bumaba siya ng 12.5 dito. 12.5. So meaning kapag upper 12.5, combine sila. Nakaparallel ito ngayon. So ito siya, dahil dito nakaparallel sila dito connection nila. So kung kasi ang low voltage ng ng lead acid battery is sa akin gi-set up ko lang siya sa 12.5 para ma-disconnect na siya dito sa connection natin dito sa system natin pag ma-reach niya yung 12.5. Ayan. Para hindi siya ma-over discharge. Ito okay lang ito kasi kahit na mag-abot siya ng 11.1, gumagana pa yan. Kasi low voltage ito, 3S lang kasi ito siya na 18650. So ganyan yung ginawa ko. Pero habang full charge ito siya, nasa 12.6. Yan, 12.6. Combine sila ng ito. Combine sila ng yan, ng lead acid. Dahil dito. Pero ito, pag ma-reach niya na yung minimum, yung 12.5 na giset natin dito, actually, ang kuha ng lead acid is 12.4. Pero sa akin, to be sure lang, ginawa ko siyang 12.5. Para pag ma-reach niya na yung below niya na 12.5, ma-disconnect na ito. Disconnect na ito siya dito sa parallel niya. Dito sa parallel niya dito sa may 18650 natin. So ngayon, hindi pa siya nagbumaba ng 60 up 12.5. Parallel pa ito sila dalawa. Combination pa yan sila na parallel. Yan. So ang load niya ngayon, excuse me. So guys, ang load niya ngayon is yan. So ang naka-load lang dito is yung CCTV camera natin, pati yung Wi-Fi. Yan yung load niya ngayon. Sa 12 volts system natin. Ito, 12 volt system natin yan. Yan yung load niya ngayon. Kasi priority ko yung CCTV camera natin, pati yung Wi-Fi. So abutin natin ngayon yung 12.5 para pakita ko sa inyo para paano siya ma-disconnect ito.
ma-disconnect sila sa parallel nila ng 18650 na 6S, pati dito sa lead acid, nag-combination ko sila sa pamagitan ng power relay. So pag ma-reach niya na yung low voltage ng LED na ng lead acid battery natin, automatic na ma-disconnect yung pagka-parallel nila. Ayun. So ang naset ko dito na low voltage disconnect natin is 12.5 para safety yung lead acid battery natin. So ito yung load, dagdagan natin siya ng another load na para ma-below niya yung ma-reach niya yung 12.5 dito. So saksak natin yung TV. Saksak natin yung TV para mag low voltage siya. Ayun. Nasaksak ko na yung TV, nag-click kagad, narinig ko. Ayan. Wala na ng ilaw dito guys, so wala na yung kwan niya. Ayan o. Wala na yung indicator niya na lights. So ibig sabihin, disconnect siya. Disconnect siya. So hindi pa siya nakakabit kaagad kasi giset ko siya ng 5 minutes before siya magkabit ulit. Yan. May timer siya guys. So pag 5 minutes yan, na maintain niya ganito ang kwan niya, hindi siya magbaba ng 12.5, automatic na mag-connect yan. Mag-connect ito kagad. So sa ngayon, nag-account na yan siya ng 5 minutes. Pag ma-maintain niya ganito ang voltage ng 5 minutes, automatic na mag-connect kagad yan siya. Yung makita rin natin yung indicator lights niya dito. So ngayon wala, hindi siya naka-connect ngayon. Hindi siya naka-connect ngayon dito sa naka-parallel. Na-disconnect yan siya. So yan na yung load natin ngayon, no? 73. Yan, 73 yung load natin dahil pinaandar natin yung TV. Pinaandar natin yung TV. Yan. Pinaandar natin yung TV. Kaya ang load niya ngayon is 71. Yan ang load niya ngayon. Dito, yan na siya. Yan. Nag-surge kasi yung pagsaksak ng battery, nag-surge siya. Bumaba siya ng 12.5 ng sandali, kaya na-disconnect. Pero mamaya-maya yan, after 5 minutes, mag-connect ulit ito. Kasi naka-count na yan, nag-count na yan siya ng 5 minutes before mag-connect ulit. So, cut muna natin, hintayin natin mag-kuha nito para hindi masyado maghaba. Ayun, nagbaba siya. So, wala na kasing harvest ngayon eh. Ayun guys, so wala nang harvest oh. Wala nang harvest kasi tag-ulan. Oh, wala. Akala mo gabi na pero alas 4 pa lang. Pero wala nang harvest kasi nag-aulan. Malakas ang ulan dito sa amin ngayon. Ayan. Ayan, hindi na ito maakyat. So, patayin natin yung TV. Tapos, para ma-reach, para hindi siya magbaba ng 12.5. Patayin natin yung TV. Ayan, nagbaba na yung wattage. Ayan. Ayan. Pag ma-maintain niya itong ganito na hindi siya magbaba ng 12.5 kahit saglit lang, magbalikin siya sa connection. Mag-red ito. So, i-cut ko muna. Hintayin natin kasi 5 minutes pa yung counting niya eh. So, cut ko muna guys para mamaya pang nag-red na ulit, i-video ko ulit. Okay. Ayan na guys. May indicator lights na siya. So, nag-connect na siya after 5 minutes.
Ayan. So, pag naka-indicate na yung lights dyan, ibig sabihin, nag-parallel sila ulit itong battery nitong dalawa. Ito 100 Ah na lead acid battery, ito 100 din na Ah na 18650 6S. Yan. So kaya ko naman ginawa ko ng ganito dahil magkaiba sila ng parameter ng itong battery nito. So hindi mo siya pwedeng diretso i-parallel. So para safe, kasi magkaiba ng low voltage nito pati dito sa lead acid. Dito sa lead acid is 12.4. Dito sa yung nominal nitong 18650 natin is 11.1. So pag inabot mo pa ng 11.1 itong lead acid, so pwedeng masira itong lead acid. So nilagyan ko siya, kaya ko siya nilagyan ng ganito. So pag ma-reach niya yung low voltage nitong lead acid, automatic na ma-disconnect siya dito sa pagka-parallel nila. So yun ang purpose nito. Nilagyan ko ng LBD dito. 12.5 ang iset ko dito para mas safety ng konti. So ayan. Yan lang yung i-share ko sa ngayon, guys. Nagka-problema kasi ako paano ko siya maparallel, magkaiba sila ng parameters So tinulungan ko siya na dahil sa tag-ulan ngayon, walang harvest, maliit lang yung harvest. Ngayong hapon, 4 o'clock na ng hapon. Ayan. Tinulungan ko siya ng itong balancer charger natin. So, gi-balance ko ito. Yan. Gi-charge ko siya ng balance para pare-pare yung cell niya. Yan. Nagkuha lang ako ng kwan niya. Yan ang socket niya para dito sa balancer. Ayan. So hanggang dito lang muna itong video natin, guys. Kita-kits ulit sa susunod na vlogs natin.